sa Maynila ang mabilis bahain, lalo na po kapag magdamag ang pag-ulan. Alamin po natin ang latest mula sa Taft Avenue kung saan po lumarga si Laila. Laila, kumusta dyan? Angela, kung makikita ninyo, napakang aliwalas ng panahon. Ang ganda ng kalangitan, no? Parang pinainting lang, hindi ba? At walang bakas na uulan anytime soon dito sa Taft Avenue sa Maynila. Tingnan niyo yung kalsada, basa. Umulan kasi kanina mga bandang 5 a.m. pero hindi naman siya ganon kalakasan. So eto na nga, etong Taft Avenue, kung matatandaan ninyo, eto yung isa sa mga lugar na nakaranas ng matinding baha last week. Di ba? Kabilang din sa mga binahang areas dito sa City of Manila, ang Manila City Hall, papunta ng San Marcelino, ganoon na rin ang Pedro Hill, Corner Carino Avenue, ang Taft Avenue Ermita, ganoon na rin ang PNU Taft, ang Padre Faura, papunta ng intersection, ganoon na rin ang PNU, papunta ng Ayala Avenue at Taft Avenue, papunta ng Calao. Yung Taft Underpass, nako, binaha din yan, o yung Lagos Nilad kung tawagin. At syempre, itong Taft, Padre Faura, ang Villegas, papunta na rin sa City Hall. Yan yung mga areas na mga binaha dito sa kahabaan ng stretch ng Taft Avenue. Kaya naman, ang MDRRMO, ang Manila Disaster Risk Reduction Management Office, ayan, pininturahan na nila ang kanilang mga poste dito sa kahabaan ng Taft Avenue ng tinatawag nilang mga flood markers. Siguro kung titingnan ninyo, teka Laila, parang ang taas mo pala, ganyan ka ba kataas? Hindi po, kasi nga syempre, dapat kabilang naman yung gutter. So, marireveal ng height ni tita. Pero hindi alam ko 5'2" ako eh. But anyway, so eto na nga, may mga flood markers na sila na inilagay dito sa kahabaan ng Taft Avenue. At mamaya, Angela, bibisitahin din natin yung ibang areas na binaha dito sa Maynila. Titingnan natin kung ano bang sitwasyon doon, hindi ba? Pagkat nakalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Isang, yun nga lang, meron pang isang low pressure area, hindi ba, na binabantayan tayo. At meron nga siyang medium potential na maging ganap na tropical depression. Kaya naman, nag-declare nga, di ba, na walang pasok sa buong Metro Manila. Saktong-sakto dahil nandito tayo sa UPPGH. Ayan, no classes sila ngayon. Hindi ba kansilado ang lahat ng antas or all levels ng classes o ng mga eskwelahan. Ganoon na rin sa tanggapan ng mga pamahalaan sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Mamaya titingnan natin yung Lagos Nilad. Baka naman may tubig doon, pero kung wala, mas maigi, hindi ba, na tayo ay flood-free dito sa City of Manila. So Angela, yan muna ang latest. Next up, Lagos Nilad at Sampaloc, Manila. Lagos Nilad. Ako, madalas tayo dyan dati. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Laila. Silipin po ulit natin ang sitwasyon sa Recto, Maynila, kung saan po lumarga si Laila. Laila, kumusta naman ang kalsada dyan? Angela, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Recto Avenue. Unfortunately, hindi na tayo nakarating sa Sampaloc, Maynila. Pero, ayan, kung nakikita ninyo, doon sa tapat, ang ating City Engineer's Office at mga DPOS ng Manila City, busy na maglinis ng kalsada. At kanina naman sa may bandang Divisoria, naabutan din natin na nagki-clearing operations. Nililinis nila ang kahabaan ng Divisoria. Sa mga oras na to, nung pagdaan namin sa Divisoria, malinis din yung isang bound ng Divisoria. Pero pagka po kayo ay galing sa Divisoria, papalabas o papunta dito sa Recto Avenue, doon tayo medyo nagkakaroon ng buhol-buhol. At eto naman, isa sa mga nagbabahang area, ang underpass ng Quezon Boulevard. Silipin natin, wala, malinis, very good. O, hindi ba? Kasi kung natatandaan nyo, kapag talagang malakas ang ulan, di ba, yung iba nagda-dive pa dito sa area na to. At kung hindi man, lagpas gutter yung baha dito. Pero sa mga sandaling ito,
ayan passable pa ang area na to. Pero yun nga lang, medyo nagbabadya na naman yata ang ulan kasi kung kanina very blue o kaya blue and white ang kalangitan ngayon, medyo kumukulimlim na sa bahaging ito ng Maynila. May isa pa kami nadaanan kanina, Angela Lala, ito yung sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard kung saan nakakita tayo ng tambak-tambak na basura. Pero hindi na lang nakuna ng ating camera, no? Pagsakay namin, nakita natin na may dumating naman agad na DPOS at may dala silang sobrang lalaking pala, talaga mga ganyan kalalaki, para i-clear yung basura bilang paghahanda na rin sa malakas na ulan na paparating o sa sama ng panahon. O Angela, yan muna ang latest. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Laila. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.